balik trabaho si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtutok sa agriculture sector. Pinangunahan niya kanina ang binuksang Soro-Soro Ibaba Development Cooperative Grains Terminal and Trading Project sa Batangas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Sektor ng agrikultura ang muling tinutukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pangunguna sa inaugurasyon ng Soro-Soro Ibaba Development Cooperative Grains Terminal sa Batangas City ngayong umaga. Layon nitong matugunan ang kakulangan ng supply ng feeds para sa poultry at livestock industry. Kaya kasi ng pasilidad na mag-imbak ng 480,000 sako ng feeds, sapat para sa higit 1,000 baboy at 600,000 manok. Sa pamamagitan nito, mas magiging maayos ang pag-iimbak ng ating mais. Mas magiging matibay ang ating suporta sa industriya ng poultry at saka ng livestock. At higit sa lahat, magkakaroon ng katiyakan ng kita ang ating mga magsasaka at ang ating mga negosyante. Hindi lamang dito sa Batangas, kung hindi sa buong Calabarzon. Kung matututukan daw kasi ang produksyon ng pakain o feeds para sa manok at baboy, tiyak na bababa rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Plano rin ng pamahalaan na maglaan ng pondo para sa mga dryer, mga silo, warehouse, rice at corn mill at iba pang mga kagamitang agrikultura. Dahil dito, mababawasan ang nasasayang na bigas at mais, mapapababa natin ang presyo ng pagkain at mas magiging produktibo ang ating mga magsasaka. Bukod dito, kasabay din na aayusin ng pamahalaan ang irigasyon at patubig sa mga bukid at sakahan. Hindi lang para sa food security, kundi para raw masigurong kumikita ang mga magsasaka. Hinimok din sila ng Pangulo na mag-organisa at sumali sa mga kooperatiba. You build a cooperative that is working well together, that is managed well, such as SIDSI. And you will find na palaki ang boses ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda, kapag ang kooperatiba natin ay matibay at buo ang suporta na natatanggap nila galing sa pamahalaan. Inatasan din ng Pangulo ang DA na tiyaking natututukan ang mga kooperatiba at partnership sa pribadong sektor. Kung nagawa raw kasi sa Batangas, hindi imposibleng makapagpatayo rin ng kagayang pasilidad sa ibang lugar. Tuloy sa trabaho ang Pangulo sa kabila ng mga kuro-kuro na may kumpas niya ang pag-aresto sa dating Pangulo. Sa midnight press ko na ginawa pagkadakip kay Duterte, ito mismo ang sinagot ni PBBM. This case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. So, Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.